Tumakbo siya para sa senador noong 2001 at pangulo noong 2004. Siya ay si Eddie Condi Hill, ipinanganak noong February 7, 1944 sa bayan ng Corpus Masbate. Paano siya sumikat? Inaangkin na maging isang negosyante at mayamang baliw. Ang ganap na hindi narinig na si Eddie Hill ay nagmula at umusbong patungo sa halos pagiging isang lehitimong kandidato para sa pagkapangulo noong 2004 na tinanggal mula sa pagkandidato at tanghaling nuisance candidate. Plataporma. Pagbabayad ng mga utang ng Pilipinas sa kanyang halagang $10 billion na gagawing milyonaryo ang bawat Pilipino at binabago ang pera ng Pilipinas sa dolyar. Sinong nakakaalam? Si Eddie Hill ay pinagtatawanan, ngunit tila siya lamang ang taong seryoso. Inilunsad ang kanyang kampanya sa buong bansa at nagtapos na walang pera upang magbayad sa isa sa kanyang mga pit stop sa Cagayan de Oro, kung saan hindi niya magawa kahit na kayang bayaran ang kanyang sariling tirahan. Pagkatapos ginamit niya ang kanyang bagong gimmick upang maglunsad ng karera sa pag-arte at pagkanta na humantong sa wala. Pagkatapos ay halos lituhin niya ang mga tao na isipin na si Nikki Hill ay kanyang anak na babae, at pagkatapos ay noong 2010, siya ay naaresto sa Mauritius para sa pandaraya, kahit na nagawa niyang mag-apela. Yan si Eddie Hill ay isang naglalakad na cartoon character na nagpapatunay na ang totoong buhay ay maaaring maging estranghero kaysa sa kathang isip, habang ang peluka ni Eddie Hill ay isang naglalakad na cartoon character. Arrest warrant para kay Eddie Hill. Noong ika-20 ng Abril taong 2004, ang aspirant ng Pangulo na si Eddie Hill dahil sa isang bouncing check case na maaaring mapilit ang korte na ihinto ang kanyang kampanya. Ang isang hukom sa Makati City ay nagpalabas ng isang warrant of arrest para kay Hill dahil sa pagkabigo na humarap para sa kanyang arraignment sa isang bouncing check case na isinampa laban sa kanya noong 2001. Ang nagpahayag na bilyonaryo umano ay naglabas ng tseke na halagang 270,000 piso para sa mga instrumento sa musika. Kamakailan lamang pinayagan si Hill ng Korte Suprema na ipagpatuloy ang kanyang kampanya matapos na diskwalipikado siya ng komisyon sa halalan mula sa karera ng pagkapangulo para sa pagiging isang nuisance candidate. Kumikilos sa petisyon ni Hill para sa isang pansamantalang pagpipigil sa utos, ang mataas na hukuman ay nagpalabas ng isang status quo order sa COMELEC na sinasabing payagan si Hill na ipagpatuloy ang kanyang kampanya. Gayunpaman, nagtakda rin si Chua ng ₱1,000 benchmark bail. Kung sumunod si Hill sa utos ng korte, bibigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Si Hill, na nakikipaglaban sa ngipin at kuko upang itaguyod ang kanyang pag-asang maging pangulo, ay sinisingil ng isang bilang ng pagtatalbog ng tseke kasama ang tagapangulo ng PIBID na si Elizabeth Samson. Nang tanungin para sa komento, sinabi ni Samson na may kamalayan sila na mayroong naka-schedule na pagdinig sa korte ngunit hindi nakadalo dahil sumuka si Hill dahil sa maliwanag na pagkalason sa pagkain. Ipinaliwanag niya na si Hill ay nag-iikot sa lungsod ng Quezon noong Linggo ng gabi upang mangampanya at kumain sa iba't ibang mga establishmento ng pagkain. Sa isa sa mga outlet sa kahabaan ng Elliptical Road, hindi alam ni Hill na kumain ng sirang pagkain at nalosen. Na-dehydrate siya kasi panis yung pagkain. He was dehydrated because his food was spoiled, Samson said. Ipinakita ng mga tala ng korte na noong mga taong 2001, bumili si Hill ng iba't ibang mga instrumentong pangmusika at aksesorya sa RJ Music City, na matatagpuan sa Park Square sa Makati City. Si Hill, na nag-angkin na mayroong $20 billion na mga assets, ay nag-issue ng isang post-dated na Planters Bank na tseke na nagkakahalaga ng ₱270,000 noong November 16, 2001, ngunit ito ay tumalbog. Muli siyang nagbigay ng tseke sa Equitable PCI Bank na may parehong halaga noong ika-21 ng Enero taong 2002 ngunit pagkatapos ng 70 araw, ito rin ang nag-bounce. Ang patas na tseke ng PCI Bank ay kasunod na pinahiya ng Drawi Bank para sa kadahilanang itigil ang pagbabayad hindi sapat na pondo, nakasaad sa mga tala ng korte. Sinabi ng korte na si Hill, residente ng Suite Guadalupe Mansion, JP Rizal Extension, Makati City, ay nakagawa lamang ng ₱10,000. Ang RJ Music, na kinatawan ni Prek Ayla Arellano, ay nagsampa ng isang bilang ng bouncing check o paglabag sa batasang pambansa 22 laban kina Hill at Samson habang pareho silang pumirma sa tseke. Ang korte ay gumawa ng 4 na pagtatangka upang magsagawa ng isang paunang pagsisiyasat ngunit si Hill ay naiulat na nabigo upang isumite ang kanilang mga katibayan sa pag-controverting. Nalulutas na ang kaso batay sa ebidensya na ipinakita ng nagsasakdal. Ngayon si Eddie Hill ay isa ng lingkod ng Diyos na namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang mahal sa buhay.